College of Law. He is also a Catholic apologist and Mariologist. He holds a degree of Master of Arts in Pastoral Ministry from Shell College, Quezon City, and obtained a certificate in Theological Studies from the Divine Word Seminary in Tagaytay. Certificate in Biblical Studies from the Divine Word Missionary Seminary. Certificate in Basic Mariology, as well as certificate in Advanced Mariology from Marian Road College and certificate in Marian Studies from the University of Dayton. He likewise took courses in Mariology from the University of Oxford and Technological University or Tech University. He is a member of the International Marian Association in USA and an associate member of the Center of Marian Studies in the United Kingdom. He is the National Legal Council of Catholic Faith Defenders, the founding president of CLD Quezon City, Governor Emeritus of CLD Luzon, an associate member and resource person on Mariology of the Defensores PDA Foundation. Truly a Marian. Let's all welcome Brother Marvin Nahor Iasos. Thank you very much, Brother Alvin. Palakpakan po natin siya. Siya po yung nag-invite sa akin kasi friend ko po siya sa Facebook. At actually, first time ko lang siya makita in person. Sa tuwa ako nung nakita ko siya kasi lagi siya nakangiti. Smiling face. Palakpakan po natin siya. Of course, ang nagsabi sa kanya na tahan ako ay ang parish priest, si Father John Castillo. Palakpakan din po natin. Hindi po itong first time ko na makapunta po dito sa parokya. Siguro mga 10 years ago, sa isang chapel, sa St. Benedict Chapel. Doon po ako unang nandok. Sino mga nakapunta na si Benedict sa kalugan ko yan? Ayan. So, second time ko lang tumigil sa parokya. Yung dati po, yung aking talk ay apologetics to defend the faith. Pero ngayon kami recollection. Parang parish recollection po yan. Bigil lang po ako nagbigay ng recollection kasi sa nagpong tayo, kapag recollection, ang nagbibigay ay pari o religious. Tama po ba? Kaya tinanong ko si Father kanina, bakit naisip mo nyo na lay person ang magbigay ng recollection? At sabi nila sa akin, matagal na kasi kitang gusto kong bilay. Napapanood nila po kasi ako sa TV Marina nang sa aking palatuto ng Logan Road. So I'm very happy to be here. Maraming salamat po sa pagdalo. Dahil ito po ay Lenten Recollection, gusto ko pong pagnilayan natin kung anong ibig sabihin ng Lent. Alam po ninyo, ang bilis-bilis ng panahon ngayon, hindi tayo napupuna. Parang ang bilis-bilis ng mga araw. Hindi pa nga po natin yung tago na ipapasok sa mga cabinet, yung ating Christmas records. Tapos, mamaya, senior na, di ba? Tapos, nasa reno, 32 hours na posisyon. Pagkatapos isa na nasa reno, Ash Wednesday na agad. Ang bilis, makatapos ito ng Paresma, Easter Sunday na naman, ordinary time na naman, and by September 1, nag-aabag na kayo kay Roma Richard. Christmas na Mars. Kasi pag meron na sa Pilipinas, no? Christmas na.
sa hapon ng Christmas sa Pilipinas, sa kalimutan yung Advent, di ba? Bago mag-Christmas season. And balik na naman tayo. Ganyan po yung ating liturgical calendar. Ano po kaya ang rason kung bakit ganito ang ating simbahan? Ano yung wisdom bakit meron tayong liturgical calendar na sinusunod? Na paulit-ulit taon-taon, na parang cycle, isang siglo, paulit-ulit. Alam po ninyo, naisip ko, itong pamamaraan ng simbahan upang ipaalala sa atin na lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Amen? Amen. There is always a new opportunity. Kasi kung last year, halimbawa, naisip nyo nung panahon ulit, gusto ko, ito yung i-give up ko. Ito yung gusto kong baguhin sa buhay ko. Tapos, hindi natin nagawa. O kung ginagawa mo natin, hindi po kulang. Kahit tinimbang, ngunit kulang. Diba? But God is always us giving the opportunity to start again. Amen? Amen. Kaya namin po paulit-ulit. Because our God is a God of second chances. Dahil may pagkakataon na ibinibigay para yung gusto natin baguhin sa ating buhay ay mabago. Yung gusto natin tanggalin, ang galing. Yung idadagdag. Para tayo po ay lumalago sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, if we notice, ang Lent, ang tawag sa Filipino, sa Tagalog, Quaresma. Dahil sa salitang Kastila, Quaresma. Ibig sabihin, 40. Kasi may 40 days ang Lent. 40 glorious days, sabi ng isang kanina. Ang 40 po, ayon sa banal na kasulatan, ay napakahalaga at napakahigit sa kahulugan. Kasi pag sinabing 40 days o 40, ayon sa banal na kasulatan, ito po ay panahon ng paghihintay. At sa paghihintay na yan, mayroong magandang mangyayari sa inyong buhay. Amen? Amen. Tingnan mo yung 40 days, si Noah at ang kanyang pamilya, nandun sila sa loob ng barko because of the great flood. Tapos, ang Panginoong Jesus, ang nabuhay ng maguli, 40 days na namalagi sa lupa bago siya umakyat sa langit. Yung mga Israelita, 40 years na paikot-ikot sa ilang. Paulit-ulit po yan sa Biblia, 40. Pag tayo po sa ating pamilya, may nalakas, may namatay, 40 days. hindi lang pa siya, pero meron din tayo 40 days. Yes po. On the 40th day, pag-inulit na natin. Papamisa tayo, kumakain tayo. Because 40 is very rich in meaning. Ito ay paghihintay, dahil alam natin, at the end of everything, there is a promise. May maganda mangyayari sa atin. Yan po ang pangako ng Diyos. Kaya, sa Lent, 40 days na paghihintay, 40 days na pagpapakasakit, may magandang bigaya na ibibigay sa atin ang kaloob ang Diyos. Amen? Amen. And then, okay, ito siguro hindi masyado talaga nakarating. Ang litera na ibig sabihin ng Lent, because Lent is an old English word. Ang ibig ko palang sabihin ng Lent, nag-research ako, binigyan ko sa Google at ChatGPT. Okay, AI na tayo ngayon. Ang ibig sabihin pala ng Lent ay spring. Tagsibon. Sabi ko sa Pilipinas, kapag hindi naman tagsibon ang Lent kasi mainit. Diba? Summer. Ang pagkakaiba lang, ngayon, lalo na yung mga nakaraang araw, ba't ang lamig-lamig sa umaga? Diba?
gusto ng Lent, pero ang pwede, pang-Advent, di ba? Kasi malamig eh. Pero kaya na-celebrate ng climate change. Okay. But let me spring. Bakit spring ang Quaresma? Dahil ito ay panahon ng pagsikol. Dapat tayo ay lumago. At para lumago, kailangan pakyasan. Yung halaman, pag nagtatalong ka, pag inaalagaan mo, para lumago, tinatakyasan mo. Kaya ganoon po ang Quaresma, ganoon ang Lent, pagsikol, para tayo lumago sa pananampalataya at buhay espiritual, pero dapat tayo ay palalagasan. Ano yun? Hindi tayo na lang nakakaisip kung ano gusto natin tanggalin sa ating buhay. Amen? Para mas lalo tayo mapalapit sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Lent. Alright. But definitely, Lent is a journey. Ito ay isang paglalakbay. Nakita niyo, nagsimula ng Ash Wednesday. Ang daming tao pumupunta sa simbahan para manalagan ang tanang krus na gawa sa Apo bilang paalaala na tayo ay galing sa Apo at babalik sa Apo. At bilang paalala ng pagdiin ng tawad sa kasalanan at pagkakaroon ng pananampalataya. Journey. Hanggang matapos yung Sacred Triduum, hanggang Easter Sunday na. So isang paglalakbay, kung ating pagminilayan, ito ay paalaala sa atin na ang buhay Kristiyano ay buhay ng paglalakbay. Life is a journey. Saan tayo nagmula? Sa Diyos. Saan tayo babalik? Sa Diyos. It is a journey from God towards God. At kung naglalakbay tayo mag-isa lang ba? Hindi. Naglalakbay tayo kasama ang sambayanan, kasama ang ating pamilya, ang ating organisasyon, ang ating grupo, ang ating parokya, ang ating pamayanan, ang ating simbahan. Naglalakbay tayo na magkakasabay. Because that is what Christian life is all about. It is always synodal. Magkakasama. Alam po ninyo, tama po yung gano'n. Kasi kung mag-isa kang naglalakad, mabilis kang hinalin. Hindi nyo ba napansin, pag naglalakad ka kayo, pag mag-isa, wala ko lang 1 kilometro, parang piling ko, hapon-hapukan na. Ang bilis mo pagod. Noong ako nag-aaral sa Bicol, pag kami pupunta ng school, na naglalakad, mag-isa, parang ang tagal, parang ang layo. Pero pag pauwi na ako, may kasama na ako mga classmate, parang ang bilis at hindi ka napapagod dahil may libre, marites. Minsan, imbes yung makakasayo, bibili kami ng mani, tapos habang naglalakad, kumakain masaya. Di ba? Kaya parang ang gaan ng feeling, pag naglalakbay na tayo kasama. Tama mo ba yun? Yes. Okay ka yun eh. Pag ako'y umiikot pagdating sa UP, noon yun, hindi na ngayon nalalasan siya. Pag ako'y nagdagaling sa UP, pag may mga kasama akong kusina o kaklase, yung oval na yan, 5 kilometers po yan. Pag may kasama ka, kaya ikutin 2, 3, 4 na beses. Pero pag mag-isa ka, isang ikot pa lang, gawin ng tila mo. Ayan. So, ganun po ang buhay ng tao. Pag naglalakbay tayo, huwag natin sariliin. Dapat kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating parokya, ang ating komunidad, at ang simbahan. Because we go to God together.
God does not save us alone. Hindi tayo ililigtas ng Diyos na mag-isa lang. Kaya po, ngayon, the centrality of the cross, pag nakita natin ang cross, meron pong pataas, meron pa balandra. Okay? May vertical, may horizontal. Kasi ganun ang buhay ng tao. Naririnig po ba natin madalas na sinasabi na kailangan natin ng personal na pakikipagrelasyon sa Diyos? We need a personal relationship, ika nga ni Pastor. Diba? Tama naman po yun. Ikaw, bilang isang persona, meron kang personal na pakikipagrelasyon sa Diyos. Me and my God. Tama mo ba yun? Yes. Tama yun? Yes po. Tama. But that is only 50% of the equation. Kalahati lang yun. Dahil meron pa paalam yung social relationship with God. Tayo bilang sa pamayanan dapat may relasyon sa Diyos. Amen? Amen. May vertical, may horizontal. Ganyan po ang tunay na Kristiyano. Kasi po ako minsan iniisip ko, pag ako kaya haharap sa Panginoon, mahihiyak ako na humarap sa Kanya na ako nang mag-isa ang aakyat sa langit. Kaya alam ko po, kukunti lang kami abogado dun eh. Iilan lang. Sana makita ko dun si Attorney Tupasio. Wait, joke lang. Okay. So, ibig kong sabihin, kung ako makarap sa Panginoon, mag-isa lang ako, mahihiya ako sa Kanya. Then, gusto ko pag ako umarap sa Panginoon, may sasalubong sa akin na mga tao na tulungan umaligtas at mapunta kasama ng Diyos. At gusto ko may mga kasama akong naiakyat sa langit. Amen? Amen. Yan ang ibig sabihin, God will not save us alone. He will save us as a family. Amen? Kaya importante po yung magdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kaya nung sinabi niya bago siya nalagpan ng hininga, I thirst. Nauuhaw ako. Ang kinauuhawan ng Panginoon ay ang pag-ibig natin sa Kanya. Ang kinauuhawan ng Diyos ay ang mga kaluluwa na nais niyang iligtas. Amen? Kaya magdala po tayo ng mga mahal natin sa buhay na ililigtas ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen? Amen. And then, brothers and sisters, mapupulanin natin na ang Lent ay may penitential nature. It's a penitential season. May magpapakasakit. It's a call for penitential living or penance. Okay. Hindi na namahulugan ito na ang Diyos natutuwa pag nasasaktan tayo o natutuwa na naghihirap tayo. Hindi po ganun ang Diyos dahil ang Diyos hindi masopista. Amen? Ang Diyos ay mapagmahal dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi gusto ng Diyos na nahihirapan tayo, mga kapatid. Hindi gusto ng Diyos na malungkot tayo. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay nahihirapan. At hindi rin natin gugustuhin niya. Dahil hindi rin tayo mga isa-isa ang Diyos at hindi tayo masopista. Pero bakit merong pagpapakahirap? Bakit penitential? Kung ayaw naman ng Diyos na tayo masaktan. Simple lang mga kapatid. Kung ano man yung ginagawa natin, ano ba, pagkakayuno, pag-abstinensya, pagpapakasakit, ng pagpanahon ng Kwaresma, isa daw ang rason. Ito ay dahil nakikiisa tayo sa paghihirap ng Panginoong Kristo. Amen?
At dahil nakikisa tayo sa kanyang paghihirap, yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Minsan po, iisip ko, diba? Hindi lang yung makakakita. Hindi lang yung pag-Biyernes. O kaya mag-ibisita ng iglesia na nakakapagod. Okay. So marami na mga ginagawa na simple things. Pagpanahon ng Kwaresma. O kahit hindi pa, kapag nahihirapan tayo sa buhay, kapag may karamdaman tayo iniinda, lalo na makasaniling asin ninyo, o nagpapakero kayo, o kung ano man yung problema ninyo sa buhay, isa na, pag dumarap na sa ganun, talagang tulog-tulog na ako ng problema, iniisip ko na, ano man itong nararanasan ko ngayon, wala itong ikatitig sa paghihirap na dinaranas ng ating Panginoon Jesus. Amen? Bakit siya ipango sa krus? So, i-offer ko sa Kanya. I-offer natin lahat ng kapighatian na meron tayo. Dahil yun ay may value sa mata ng Diyos. Kaya ganito ni Kristo, yung kanyang buhay, pagpapakasakit at kamatayan sa krus, ang value niya ay eternal, infinite value. Yung aking namang paghihirap, yung ano man yan, katitin lang yan. Halos walang silbi yan, walang value yan. Pero, pag isinama natin doon sa value ni Kristo, kaya ba, para tayong patak ng tubig na hinihalo sa tubig ng dagat, makikita pa ba yung contribution mo? Hindi na. Ang makikita na ng Diyos Ama ay ang contribution ng kanyang buntong na anak. Amen? That is the meaning of redemptive sacrifice. May value yun. Kasi nakikita ng Ama, hindi na yung ginawa mo, kundi yung ginawa ng kanyang buntong na anak. Sasabihin niya, this is my beloved son, this is my beloved daughter, in whom I am well pleased. Kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Tapos mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, ang ganda na mga bakit yung winning road. Talagang nagsisipa kayo. For the next gospel. Kasi ang ganda na mga kapatid, lalo na po sa unang Sunday ulit, na pakinggan natin sa simbahan yung temptations ng Panginoon Jesus. Nung siya ay tinukso ng demonyo, naalala niyo, nag-aayun siya sa ilang 40 days siya, di ba? Na nag-fasting, nung nagutom ang Panginoon, nagpakita sa kanya yung diablo. Sabi niya, alam ng diablo, kahinaan ng Panginoon lalay. Kasi 40 days hindi ka kumain. Ako nga, ilang oras lang, gutom agad. Hindi na masarap ang pagkain sa power. Shout out sa mga nagluto. Okay. So, ano na demonyo kung paano tayo tutungsulin? Amen? Huwag kayo sabihin niya na binabag ba yan kayo kaya ginawa niya kay Kristo? Tutalo-tog ka naman. Umalis no, utusan mo itong mga ko na mali mo tinampay. Pero ang sabi ng Panginoon, nasusulat, man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin nun, ang buhay ng tao ay hindi lamang nakasalalay kung ano yung mga pangangailangan natin dito sa mundo, kagaya ng pagkain, dahil ng pangunahin. There is more to our appetite. There is more to our appetite. Ibig sabihin, iwaksin natin ang pagkagani. Amen? Kaya naman nagtataka sa mga politiko. Billion-billion na! It is more important the Word of God.
the Spirit. Kayo'y pag-aayon pala lang yan sa discipline to remind us na bilang tao, we can deny ourselves of some enjoyment. Kaya yun ang pinagkaiba ng tao sa hayop. Amen? Ang pusa na pinapakain, pero tinangan na, kaya niya pagpihil ng sarili niya. What is essential? God. Amen? Pangalawa, yun, power. Ito po mga itinuso kay Kristo. Ito po talaga yung mga ipinagtutuso ng demonyo sa tao. Very basic. Power, kapangyarihan. Ilang tao na puso sa kapangyarihan. Sabi ng Diyan kay Jesus, nakikita mo itong mga kaharian na to. Lahat yan, magiging sa'yo. Isa lang ang kondisyon, sambahin mo ako. Sabi ng Panginoon, nasusulat, you shall worship the Lord thy God, and only shall you serve. Ilan na napakakuha ni Satanas ng ganyan? Alam niyo, minsan barangay pangalan, halos magpakaya na. Diba? Sa politika, we must remember, we must worship the Lord our God, and Him only shall we serve. Kaya kung nalilingkod kami ng Christian, anong pinaglilingkuran mo? Sino? Ang Diyos. Para kay Christian ka man, pastoral na worker ka man, APC ka man, alamin mo kung bakit ka darap na reliyan. Hindi para sa pansariling, rason, interest, kundi para paglingkuran ang Diyos. Amen? Amen. At of course, yung pangatlo, remember my name. Faith. Yung mga bagay hindi natin nagtang yun, ano? Yung mga may senior citizens card na. Faith. Faith kay Cristo. Paano mga brother maging faith yun? Naalala nyo, inuman ng demonyo, ang isa pala si Cristo, inilipan. Inilagay sa tungkol ng templo. Tapos sinabihan, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Hindi ko lahat yung nag-quote ng Bible sa Diyos. Kasi si Satanas nag-quote ng Bible verse. Dahil nasusulat, iingatan niya ng mga anghel upang ipapiso lang yung mga paa. Pero ang ginamit ni Kristo, salita rin ng Diyos para kontrahin yung maling pagsitas ng demonyo. Diba? Bakit nasabi natin yung temptation to faith? Kasi pag nagpatihulog si Kristo mula sa tuktok ng templo, ang daming tao ng panahon ito, they pass over. Halos lahat ng Hudyo, pag magpatihulog siya, makita ng mga Hudyo na may mga anghel na sumalo kay Kristo, magiging viral po yun. Kaibigan nyo, pag-uusapan siya, makikilala siya, sisikat siya. Isa po yan sa pinakamalakas na panunukso sa atin ng Diablo ngayon, lalo na sa panahon ng social media. Gusto natin makilala tayo. Sumikat. Gustahan po tayo pag may tagabigan dyan, may camera, maraming tao. Diba? Ganun ang Pinoy eh. Diba? Gusto sumikat, gusto makilala, gusto magpasikat. Lahat gagawin. Yung iba nagbo-bowl, paglabos ng artista. Diba? Para sumikat ulit. Anong pinasagapan? Katawan. Maraming mga tao, pagbibigyan sa sarili kaluluwa para lamang sa makilala sila. Pero hindi po yun ang dapat. Ang makilala sa ating buhay ay ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga ni San Juan Bautista, he must increase, I must decrease. Kahit sa mga apologies, okay.
are preaching ourselves. We are preaching Jesus and Him crucified and no one else. Kaya kung ano man ang ministeryo mo sa simbahan, pag ginagamit mo ito para sa sarili mong ikakasikat at hindi ang Diyos ang nakilala, tumigil ka na. That is an illusion. Hindi natin ikakabutihan. Amen? Amen. Tapos sa panahon ng Kwaresma, importante ang panalangin, pagdasal. Nagdadasal po ba tayo mga kapatid? Of course. Pero ito pakiusap ko sa inyo. Pwede po ba dagdagan natin ang ating panalangin? Kasi sa panahon po ngayon, kinakailangan natin